Tinamaan ng kidlat kaninang umaga ang linyang nagsusupply ng kuryente sa LRT Line 2. Nagkaaberya tuloy sa operasyon na ikinainis ng mga stranded na pasahero. Mula sa lungsod ng Pasig, nakatutok live si Marisol Abdurrahman. Marisol. Mel, hanggang sa mga oras na ito nakakaranas pa rin tayo ng pag-uulan pero hindi naman na kasing lakas ng naranasan natin kaninang umaga, no? Dito mismo yan sa Santolan Station sa Pasig, sa may LRT2. Kaya dahil sa masamang panahon na yan, pansamantalang natigil nga ang operasyon ng LRT2, partikular na nga dyan ng Santolan Station. Pasado alas 11 nga kanina, Mel, ano, nang tamaan nga ng kidlat ang kable kaya nasira ang linya na nagsusupply ng kuryente sa tren. Pasado alas 10 ng umaga, ganito kadilim sa Marikina. Dahil sa lakas ng ulan, nag-zero visibility sa kalsada. Kasabay nito ang nagngangalit na kidlat. Nakuhanan pa nga ng litrato ng Kapuso host na si Casey Montero ang kidlat sa bahaging Pasig. Kitang-kita rin daw ng dispatcher na si Paul Pablo kung paano tinamaan ng kidlat ng wire ng LRT2 sa Santolan Station. Tatlong kidlat sa pangalawa yun ang tumama. Saan po tumama? Doon sa dulo na yun, sa dulo. Kita-kita niyo po talaga? Anong itsura? Hindi, basta yung kidlat na talagang diretso eh. Tapos, napayo ko pa nga ako, baka bumiglang tumama sa amin dito eh. Dahil dito, itinigil ang operasyon sa Santolan Station pasado alas 11 ng umaga. Paliwanag ng LRTA. Bagamat may lightning arrester ang lahat ng kanilang tren, hindi raw kinaya ang lakas ng kidlat na tumama. Tinamaan ng kidlat yung catenary wire ng line 2 doon sa may reversing track ng Santolan. Kasi yun naman talaga ang design ng lightning arrester natin para i-arrest niya, no? O kaya i-sustain niya yung akuhin yung ating tama ng kidlat para hindi mailayo sa panganib yung ating mga pasahero. Dahil hindi makabuelta ang mga tren dito sa Santolan Station, pansamantalang itinigil ang operasyon sa nasabing istasyon. Kaya sa halip na Santolan papuntang Recto ang biyahe sa ngayon, mag-uumpisa na lamang ito sa Anonas papuntang Recto at Recto naman pabalik ng Anonas. Wala namang nasaktan sa insidente, pero ang mga pasaherong stranded hindi napigilan ang mainis. Po, nakakaasar din po kasi po imbis na mapapabilis po yung pasok, wala po. Nagmamadali din po ako, may prelim din po kasi kami eh. Ito na ba? Opo, 11 to 2 po kasi yung class. Okay. Ano na sana? Ano na lang kung balak yung sakyan ngayon? Pauwi na uli, mabalik. Uuwi ka na ulit. Bakit hindi na kayo tutuloy sa Hindi na, Recto? hindi Bakit na. po? Kulang na sa budget, wala na pamasahe. Sakto. Pati ang mag-anak na ito, nadismaya lalo't kasama ni Virgilio ang mga magulang na parehong hindi nakakakita. Pinapa-commute po nila kami sa Anonas, ang hirap umakay, lalo na yung mga pasero dito kanina, naglabasan na eh. Operasyon sa LRT? Hintay na lang ho kami. Bakit po? Mahihirapan ho kaming mag-transfer eh. Agad namang inayos ng LRTA ang nasirang kable. Tiniyak ng LRTA, ligtas ang kanilang mga tren maging sa kidlat ngayong nakakaranas tayo ng pag-uulan. Kailangan nating i-repair yung catenary wire but at the same time, i-check na naman yung integrity ng ating mga lighting arrester doon sa area. So yun ang effort natin ngayon na Dako alas 4 ng hapon nang may balik sa normal na operasyon ang LRT2. Mel, ayon sa LRTA, ito na raw ang pangalawang pagkakataon na tinamahan nga ang kanilang linya ng kidlat na nagkaroon ng aberya. Una po noong 2010, dito rin malapit or rather before sa Santolan Station. Samantala, Mel, kani-kanina lamang muling nagkaroon na naman ng aberya. Nakita natin na nagumpukan na naman ang mga pasahero dyan na stranded. Yung pala, nagkaroon na naman ng problema in between Pores at Ligarda Station dahil nga bumaba raw ang air pressure ng tren. Pero around 6:42, nagbalik naman na agad sa normal na operasyon ang nasabing istasyon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Marisol Abdurrahman.